Hello mga momsies! Maraming salamat sa inyong mga sulat at email sa Money Talks kung saan kasama natin syempre si Tito Frank Colayco, ang ating personal finance specialist. May email tayong natanggap mula kay Reginald Domingo ng Sampaloc, Manila. Dear Tito Frank, yung misis ko po hindi marunong gumawa ng budget, lalo na sa pang-grocery. Basta na lang pupunta sa palengke at kung ano ang makita yun ang bibilin. Mali po yun, di ba? Paano po ba gumawa ng budget pang grocery? Siguro let me share with you mga 3 rules, basic rules dyan. Ano? Una-una, isang tanong bakit grocery? Bakit hindi palengke? Kung ang gagamitin mo yan pang araw-araw for the week or for the next month, mas mura sa palengke. Or although ngayon meron yung mga tinatawag na mga wholesale groceries. Yun ang unang tanong. Dapat pumunta siya doon. Pangalawa, bago siya umalis ng bahay, dapat meron na siyang listahan. Ano yung menu niya for the week. Para ka rin restaurant sa bahay O bawat linggo, 2 araw lang may karne, o 5 araw may karne, o 3 araw manok, mga ganon, isda. Gagawa ka ng formularyo na iisa-isahin mo yon. Siguro naman alam ng misis niya kung ano yung gusto nila. Di ba? May araw na, lugaw lang tayo, may araw na tubig lang tayo. Halimbawa, gusto nilang ganon di ba? So, yun ang gawin nila. Pag meron na siyang formularyong ganon, pangatlong rule, wag mamimili sa grocery o palengke na gutom. Huwag ka gutom. Dahil pag ikaw gutom at nasa grocery ka, kung ano yung hawak mo ng pera, tiyak mapapagastos ka ng mas malaki. Nakaka-guilty naman yun. Kasi psychological yun. May nakita ka, lalo na may nagpo-promote dyan, buy one, take one, buy one, take 3. Hindi mo alam, 6 na buwan na stock na yun, kaya pala ganun. So yun, wag mo gagawin yun. Okay. So, pag nailista mo na yun, tignan mo ngayon maigi, yung mga palengking, yung mga listahan mo dyan, ano ba talaga ang pwede mo namang iwasan? Dahil kadalasan, may mga junk food kang nabibili. Hindi naman kailangan junk food. Pag kumakain ka, lalo na mas madaing matamis, mas napapa-engganyo kang kumain ng kumain. So, yan ang ating mga alituntunin sa bagay-bagay na lalo na kung tayo mag-grocery. Ang pinaka-importante dyan, huwag sana sa ating makalimutan, ay wag pupunta sa palengke o sa grocery na bibili na gutom. Kailangan ikaw ay busog. Okay. Mga momsies, narinig niyo yung sinabi ni Tito Frank, ha? Para sa inyong mga katanungan, i-email lang kami sa momsmoneytalks@yahoo.com o sumulat sa moms/QTV, 2nd floor, Norbertina Building, East Avenue Corner, EDSA, Diliman, Quezon City. Lagi nating isipin, bukas ay patatagin, pera ay palaguin.